Isa ka bang OFW na gustong magkaroon and mag-start ng sarili mong travel and tours business kahit nasa ibang bansa? Tamang-tama yung video na pinapanood mo. Hello mga ka-travel, this is Paul of Global Pinoy Travel and Tours, and in this video, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba patakbuhin or i-run yung ating travel and tours business with Global Pinoy para dun po sa mga OFW sa abroad. Kaya if ever, sa mga viewers natin, kung hindi pa po kayo subscriber dito sa channel natin, please do like, share, and subscribe para lagi po kayong updated sa mga business and videos natin. Kaya with that, let's start! Bakit nga ba maganda and perfect yung travel and tours business with Global Pinoy para sa mga OFW? So, alam naman po natin, di ba, pag tayo po is nagtatrabaho sa ibang bansa, so, syempre, limited po yung mga time, di ba, na available natin to do a business. Kasi, syempre, yung focus natin doon is yung ating work, yung company natin, yung career natin. Pero for sure, meron pa tayong mga free time, di ba, na pwede pang ilaan, okay, to operate po para kumita pa din ng extra. So, during our day off, okay, pag sa mga time na wala po tayong trabaho, or even, no, kung maaga tayong nakakauwi, okay, after nung work natin. So, for sure, pwedeng-pwede po nating ilaan po yon dito po sa negosyo ng travel and tours. Kasi isa po sa mga advantage ng ating negosyo is, kumbaga, pwede mo siyang gawin on your free time. So, hindi po kailangan na i-full time ika nga yung ganitong negosyo. So, pwede ka mag-promote during doon, no, sa mga day off natin. And pwede kang mag-transact, di ba, during sa mga time na wala po tayong trabaho. And katulad ko po na isa din pong dating OFW from Singapore, and ginagawa din po, no, yung business na to kahit nasa ibang bansa. Ako po mismo, I can attest, no, alam mo yun, isa po ako sa mga patunay na pwede pong i-operate ika nga yung negosyo natin. And marami po tayong mga affiliates dito kay Global Pinoy na until now, no, they are working abroad. Pero nag-ooperate po sila nung ganitong business. And if ever naman, 'di ba, kasi for sure karamihan, 'di ba, sa mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa pero yung mga asawa nila, pamilya nila nasa Pilipinas, tama? So ang kagandahan po dito, pwede din natin na isama or i-engage, 'di ba, na makatulong po sa atin yung mga mahal natin sa buhay para if ever na may work tayo, 'di ba, hindi natin magawa yung negosyo. So pwede din yung asawa natin, your anak natin, ipa-attend din natin sila ng training para anytime, pwede din po silang mag-transact, okay, dito po sa negosyo. And anytime, yung nakikita ko po before, no, bakit din ako nag-start dito kay Global Pinoy is that yung long-term business, ika nga, hindi lang po ito yung travel and tours na negosyo na uumpisahan natin after 1 year or 2 years, mawawala na, no? Kasi alam naman po natin yung travel business or yung travel industry, as in, hindi po talaga mawawala, di ba? Hanggat may eroplanong lumilipad, hanggat may mga tao, 'di ba, na nagta-travel pa din sa iba't ibang lugar, nagbo-book ng mga flight, buhay na buhay po yung ating negosyo. And syempre, iniisip ko dun dati, kahit nasa abroad tayo, 'di ba? Ako dati, pwede ko siyang umpisahan at anytime na mag-decide akong mag for good, madadala ko siya ulit, 'di ba, sa Pilipinas. So ibig sabihin, pag umuwi tayo or nag-decide tayo mag for good later on, hindi tayo back to zero, hindi yung maghahanap ka ulit ng other opportunities or source of income kasi nga, meron ka nang naumpisahan kahit tayo po ay nasa ibang bansa pa. Ano-ano ba yung mga services na pwede nating may offer at kung saan pwede tayong kumita pag nag-start tayo sa Global Pinoy Travel and Tours business? So, unang-una guys is meron po tayong airline ticketing. Makakapag-book tayo ng local and international flights. Kaya bagay po siya sa mga OFW kasi nga, 'di ba, ikaw mismo every time na uuwi tayo or magbabakasyon sa Pilipinas at babalik ulit sa ibang bansa is hindi ka na maghahanap, hindi ka na magbo-book sa iba, ikaw mismo pwede ka nang mag-book doon sa system natin. Okay, so mas makakatipid ka. And syempre, yung mga kababayan natin, kaibigan mo dyan sa abroad, pwede mong i-offer sa kanila na, uy, next time pag uuwi ka, magbakasyon ka, sa akin ka na magpabook, di ba? Or sa akin ka na, or may mga mahal ka sa buhay na gusto ding magbakasyon sa'yo, pupuntahan ka sa abroad, di ba? Pwedeng sa atin din sila mag-transact, ika nga. So, ayun po siya, airline ticketing po. So, local and international po yan. Lahat po, no, kahit saang bansa, pwede po tayong
makatransact, okay, makabook ng mga flights. Pangalawa, meron po tayong mga tour packages. So yung tour packages naman, ito po yung mga kumbaga yung nakapackage na mga travel, no? Let's say, yung mga trip to Boracay, trip to Palawan, trip to Singapore, Hong Kong, Korea, Japan, Vietnam, at kung saan-saan pa. So, ibig sabihin, na doon sa mga travelers talaga na gusto mag-travel sa isang lugar or destination, na gusto nila wala na silang iisipin. Okay, alam mo yun, may flight na, may hotel na nakasama, may itinerary or activities na sila. So, mau-offer po natin yun sa kanila. Kasama po yun sa mga services po natin. So, local and international din. No? So, let's say, ikaw is nasa Hong Kong, OFW ka, or let's say nasa saan ba? Sa Thailand, okay? Or kahit saang bansa ka man, UAE. So, kahit nasa ibang bansa po tayo, may mga client tayo. Kunwari, may kaibigan ka sa Pilipinas, gusto mag-travel, di ba, sa abroad, sa ganitong lugar. Okay? So, pwede pa din nating i-offer sa kanila yung mga tour packages po natin. Okay? Then, aside pa doon, so yun po yung main business natin, no? Yung airline ticketing, yung mga travel and tours. Syempre, meron din tayo mga visa assistance para dun sa mga client natin na gusto mag-travel sa mga countries na nagre-require po ng visa at marami pa hong iba. Okay? And hindi lang po yan, dinagdagan pa po ni Global Pinoy ng mga other services like yung mga bills payment, loading, insurance, pera padala. So, lahat po yun sako po dito sa mga services na ino-offer natin. Ano-ano ba yung mga tools or mga gamit na kailangan natin to operate this business? Ang kagandahan po dito, no, sa negosyo po natin, hindi po natin kailangan nung maraming gamit. Okay? So, hindi natin kailangan nung bumili ng bagong computer, bagong laptop, or kung ano-ano pa. Kasi nga, you can operate the business kahit cellphone lang po yung gamit natin. Diba? Yung smartphone na ginagamit mo ngayon, yung tablet na meron ka, kung meron kang laptop, kung meron kang computer, pwede din. Okay, so any gadget po is pwede. Yung importante lang, syempre meron po tayong stable na internet connection since online business po yung ating ginagawa. Okay, so if ever naman, no, let's say, kumbaga gusto mo mag-upgrade, actually wala naman pong problema, no? Kunwari bibili ka talaga ng separate na phone or tablet for this business, it's up to you. Pero we highly suggest dun po sa mga bago, okay, dito sa business natin, pwede, no, na kahit kung ano man yung ginagamit mo ngayon, pwede na yon kasi we have our own application, we have our own website or system na kung saan dun po tayo nagtatransact, dun po natin binubook yung ating mga clients. Ngayon, paano natin ima-manage yung ating time, di ba, bilang isang OFW, tapos ginagawa pa yung ganitong business. So actually guys, yung suggestion ko po doon is kailangan lang po meron tayong disiplina, no, kung paano po natin gamitin yung ating oras. And syempre, dapat meron tayong commitment din sa sarili natin na yung ating mga available time after work, during break, or even sa mga day off po natin, is mag-aalat po tayo doon ng certain time, no, time period, ilang oras ko ba gagawin yung negosyo na to, ilang oras ako magpo-promote, ilang oras ako na, alam mo yon, kumbaga i-spread ko yung mga services na ino-offer ko, at the same time, itatransact, di ba, yung mga clients na meron tayo. So, i-share ko na lang guys kung before, no, bilang isang OFW habang nasa abroad pa ako, usually ginagawa ko kasi, no, syempre habang nag-work tayo, I was working 6 days a week, no, nung time na yon. Okay, so meron kaming 1 hour break every time nag-work ako. So habang kumakain, so syempre scroll tayo, 'di ba, sa ating mga social media and sa mga messenger. Tinitingnan ko, 'di ba, kung meron bang nag-i-inquire, meron bang, alam mo yun, nagpapa-check sa atin ng mga bookings, doon ko sila nare-replyan, no? And syempre, pag bago matapos yung break time ko, mini-mention ko sila or sinasabihan ko sila na, sige, bigay mo lang yung details, balikan kita mamaya. Na yung ibig sabihin ko doon, babalikan ko sila, no, once tapos na po yung shift ko or yung work ko. Or pwede din, ako na rin magko-confirm na sila. So, bibigay ko yung bank account ko para ma-send nila yung payment. Sasabihan ko din sila na, sige, send mo lang yung payment. Send mo lang dito yung ID mo, yung passport mo, yung receipt, no, ng payment natin para matransact ko mamaya pag naka-out na ako sa trabaho. So, mostly naman kasi, bilang isang OFW, syempre, habang nag-uumpisa pa tayo, yung mga primary market natin, walang iba, di ba, yung mga friends and relatives natin. So, alam din nila na working tayo sa ibang bansa. Okay, so naiintindihan nila na syempre, minsan, hindi tayo nakaka-reply agad o hindi natin sila na-accommodate agad. So, ganun po talaga. No? Isa po yun sa mga sacrifices na kailangan po natin gawin
para kumita po ng extra habang nasa ibang bansa, ika nga. And every time, no, during my day off, doon ko mas minamaximize yung time ko. So, nag-aalat ako mga 2 to 3 hours per day, no, doon sa day off ko na yon para mag-promote, mag-post, no, message ko yung mga kaibigan, kakilala ko pa na iba na hindi pa nakakaalam na may business akong ganito, ito yung mga services na ino-offer ko. So, yung marketing side talaga, kailangan po nating i-ano yun, no? Kailangan gawin natin, ika nga, no? We need to market our business para mas marami po yung nakakaalam, di ba? So, sa panahon ngayon, mas madali na lang kasi ang dami pong social media, di ba? Facebook, kung active ka doon, sa TikTok, pwede kang gumawa ng mga videos, ano ba yung ino-offer mo, saan pa ba? WhatsApp, okay? Or YouTube, katulad po nito, okay? So, mas marami ng options ngayon, ika nga, to promote po yung negosyo natin. Okay, so yung time management, kailangan lang is committed tayo. Hindi pwede na sa una lang po excited, ika nga. So yung consistency na dun sa mga ginagawa natin, kailangan po nandun talaga. No? Consistent tayo, may disiplina tayo para talagang maging successful tayo at kumita po ng malaki dito sa business natin. Kasi katulad ko, yung goal ko before, bakit ako nag-start sa ganitong business? Syempre, unang-una magkaroon ng extra income. Pangalawa, is para sa time no na nag-for good na ako or mag-decide ako mag-for good, alam mo yun, ito na yung ifo-full time ko, which is yun po yung nangyari sa akin. Okay, nung lumaki na yung income ko, dito po kay Global Pinoy, so doon po ako nag-decide no na mag-for good na ako at ifo-full time na yung ganitong business. Expectations and challenges you will face habang ginagawa po yung ganitong negosyo. So, syempre, no, aminin man natin or sa hindi, yung pagbi-business po talaga, hindi po talaga madali, no? Lalo na pag first time ka or nag-uumpisa ka pa lang, ika nga. Kaya may mga challenges po talaga, no? Kumbaga hindi ibig sabihin no na nag-start po tayo nito, automatic madali na lang, 'di ba? Or kikita na tayo agad ng malaki. Kaya kailangan guys, i-anticipate po natin na hindi po lahat ng tao is agad-agad no maniniwala or magta-transact sa atin. Hindi po lahat ng magi-inquire, okay, or magtatanong, magpapacheck sa atin ng flight, magtatanong ng mga tour packages natin, hindi po lahat yon agad-agad mag-a-avail din, no? Karamihan po talaga sa umpisa, puro inquire pa lang, no? Kumbaga magpapacheck ng flight, paano ba yan, magkano yung ganito, magkano yung ganyan, kasi chine-check pa nila, di ba, yung mga budget nila. Kaya kailangan, no, may patience din po tayo, no? And kailangan accommodating po tayo dun sa lahat po nung nag-i-inquire din sa mga services na ino-offer natin, okay? So, hindi pwede na, ay, bahala ka dyan, hindi ka naman magpapabook, lagi ka lang nag-i-inquire, di ba? Kasi ganun po talaga, no? Karamihan po, no, lalo na yung mga, syempre, family and friends natin, mostly naman, no, sa travel business, let's say, di ba, yung kahit yung may mga outlet sa mall na travel and tours, hindi naman lahat nung pumapasok doon, nagpapabook agad-agad. Karamihan doon nag-i-inquire pa lang. 'Di ba? Nagche-check pa lang magkano ba yung flight ng ganito, ano ba yung mga packages nyo papuntang ganitong lugar. No, karamihan kasi doon nagtatanong sila kasi nga gusto nilang tingnan, 'di ba, kung pasok doon sa budget nila, or yung iba naman pag-iipunan muna, 'di ba, para makuha or makaya, 'di ba, yung specific na travel na 'yon. Kaya 'yun lang, no, kailangan may patience tayo, may challenges talaga. Okay? So, syempre isa doon sa umpisa is isa sa mga challenge natin doon, kailangan po talaga nating aralin yung negosyo, no? Kaya dito po sa Global Pinoy, we have trainings na provided para sa inyo, okay? Or para doon sa mga bagong affiliates natin to equip us, 'di ba, on how to operate the business properly. So, syempre, pag-a-attend tayo ng training, syempre isipin natin, 'di ba, yung nagtatrabaho ako, pagod na ako, 'di ba? Pagkatapos ng trabaho, kailangan pahinga ko na 'to, 'di ba? Pero bakit pa ako a-attend ng training? So, ganun po talaga, guys. Nasabi ko nga may mga sacrifices po tayo since gusto po nating magkaroon ng extra income. Pero believe me, no, once na kumbaga yung mga pinaghirapan natin, na yung time na inilaan natin, yung mga effort na inilaan natin dito sa negosyo natin, sooner or later, kumbaga tayo din po yung magbe-benefit po nun. Kaya i-expect po natin na sa umpisa, hindi po agad-agad is kikita tayo ng malaki. So, gradual po yan, no? So, unang booking muna, pa isa-isa. Later on, pag mas nakikilala na tayo, or later on, yung mga unang clients na nag-book sa atin, sila din po yung magiging repeat clients natin, di ba? Yung regular clients natin sa susunod, no? Kaya dun po, kailangan ma-accommodate po natin sila ng maayos. So, to end our video, ayan, sa conclusion natin sa mga OFW na mga nanonood sa atin, no, in this video, or dun po sa mga nagbabalak din na mag-start
nung sarili nilang Global Pinoy Travel and Tours business. So, kailangan lang guys, you need to decide, okay, na kumbaga, okay ka na ba no sa buhay natin sa ibang bansa? Okay na ba tayo, 'di ba, na alam mo 'yon, working tayo, kumikita ng malaki pero hindi kasama yung family. Iba pa din po talaga sa panahon natin ngayon na meron po tayong other source of income na in case no dumating man yung worst case scenario, ika nga, 'di ba, na nagkasakit tayo or nagkaroon ng another pandemic no, or ganito, hindi na tayo kailangan ng work natin or ng kumpanya natin na kailangan nating umuwi ng Pilipinas. So dapat meron po tayong backup plan, ika nga, no? Kung yung sasakyan nga po, 'di ba, merong spare tire. So tayo po mismo dapat meron din po tayong, alam mo 'yon, other source ng income, no? Para in case mawalan man po tayo ng work or kung ano man yung mangyari, ready po tayo. Or doon naman sa iba, no, at least yung mga asawa natin, anak natin, gusto din natin silang bigyan, 'di ba, nung pangkabuhayan. Perfect na perfect din po itong ating Global Pinoy business. Kaya if ever naman na wala ka pa pong idea sa mga nanonood po dito sa video natin, gusto mo pang matutunan no yung travel and tours business, pwede ka pong umattend nung ating free webinar, no? So i-discuss po doon all about our company, kumbaga yung ano din, no, yung mga services na ino-offer natin, paano ba tayo kumikita, and yung mga different packages po na pwede nyong umpisahan. Okay, so message nyo lang ako kung gusto nyong umattend ng ating free webinar. And if ever naman, kasi yung webinar natin, may mga schedule po yun, 1 p.m., 4 p.m., and 7 p.m. Philippine time. If ever naman, kasi mostly so siguro sa mga OFW working nung mga time na yon, ilalagay ko po sa ating comment section yung video presentation natin. So pwede nyo pong panoorin yon, and in case no, kung may mga questions kayo and or ready na po kayo mag-start, message nyo po ako directly dito sa mga contact details na ilalagay ko sa screen, and ilalagay ko din po dyan sa may comment section natin. So that ends our video dito po sa araw na ito. Okay? So, bago tayo mag-end, dun po sa mga nanonood sa atin, kung OFW ka, please comment no, dyan sa ating comment section OFW, tsaka yung bansa kung nasaan tayo ngayon. So, let's say, OFW ka sa may Dubai. Okay? So, ilalagay natin dyan OFW Dubai. Okay? Para malaman ko po kung taga saan ba yung mga nanonood sa atin. So, thank you so much once again, guys. See you on our next videos. God bless po sa ating lahat. To God be all the glory. Bye-bye.